we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Limang villa ng resort na tinutuluyan umano ng mga boss ng Bambanpongo Hub, sinalakay. Bodyguard ng mayor ng Urdaneta City, patay sa pamamaril. PNP search team na rumisponde sa mga narecover na shabu sa laot ng Ilocos Sur, ni-rescue matapos mabutas ang bangka. At dating minahal na naging patok na pasyalan, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live muna rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, tumaas ng 27% ang kaso ng leptospirosis sa buong Region 1 mula January hanggang June 2024 ayon sa CHD1. Narito ang report ni Claire Lacanilaw-Dungca. Sa sakahan na ito sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan, doble ingat ang mga magsasaka sa kanilang trabaho sa bukid upang hindi tamaan ng leptospirosis. Lalo na't ayon sa Health Authority, ang mga magsasaka ang madalas tamaan ng naturang sakit. Siyempre, ingatan mong sarili mo na hindi ka ma-leptos. May tubig na, magbuta ka na. Simula Enero hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 28 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Region 1, mas mataas ng 27% kumpara sa 22 cases na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Before ma'am, nagkaroon na po tayo ng 28 na kaso po ng leptospirosis sa buong region. Nakamarami po sa probinsya po ng Pangasinan. Meron pong 10 kaso dyan po, plus 2 po sa Dagupan City. Nakukuha ang sakit na leptospirosis mula sa isang bakterya na Leptospira na karaniwang nakukuha sa dumi o ihi ng hayop tulad ng daga. Maaring kumalat ang bakterya sa tubig baha, putik o taniman. Pinag-iingat ng Health Authority ang publiko dahil posibleng tumaas pa ang kaso ng leptospirosis ngayong tag-ulan. Claire Lacanilaw-Dungca, 1 North Central Luzon. Sa Dagupan City, nakatenga ang 2 dredging machines ng DPWH Region 1 sa Pantal River dahil daw sa kawalan ng pondo ng ahensya. Balitang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, maaga naman daw na nagsumite ng budget proposal ang DPWH Region 1 sa Central Office pero naging matagal nga raw itong pag-aproba ng pondo na umabot ng isang taon. Isang amphibious dredging machine at excavator sa spoil site lamang ang ginagamit ng mga kawani ng DPWH Region 1 sa pagdadraga sa Pantal River sa Dagupan City. Walang sira ang 2 suction dredger o ang heavy equipment na humihigop ng tubig at buhangin mula sa ilog patungo sa spoil site pero hindi ito magamit. Wala pa raw kasing pondo na magagamit sa operasyon. Last year po, mga taon na rin po ma'am. Sa yung isang equipment na yung dredge at dust 2, isang taon na rin yata po ma'am. Tapos yung sa dredge Visayas na papunta na po sa na dry dock siya ng 6 months. Magna 9 months na po yata hindi na po nagamit ma'am. Pero nakatakda naman daw na dumating ang pondo sa susunod na buwan. Higit sa 2 million pesos ang pondo ng bawat equipment na magmumula sa DPWH Central Office. Yung kasali din po sa 2 million is yung fuel, mga pasahod po ng tao, tsaka yung mga PPE, and mga supply po ng pang-opisina po. Ang mga nahahakot na lupa mula sa ilog na itinatambak sa spoil site, madali raw maubos ngayong tag-ulan. Marami kasing kumukuha para itambak sa mga bahaing lugar. Kasi konting ulan lang po, babahain na kami dito, ma'am.
kaya nagtambak na po kami. Inaasahan daw na darating ang pondo sa second week ng July at sa nasabing panahon nga ay gagamitin na itong dalawang heavy equipment. Tinayak naman ng tanggapan na hindi palyado at gumagana nga itong dalawang heavy equipment sa kabila ng pagkakatenga ng higit sa 1 taon. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Karagdagang 20 bloke ng shabu na may Chinese markings ang na-recover ng mga mangingisda sa baybay ng Magsingal, Ilocos Sur. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Ivy Hernando. Sa ika-4 na pagkakataon, muling nakarecover ng mga bloke ng shabu ang mga mangingisda sa Magsingal, Ilocos Sur, June 27. Sa isang sako, 19 na bloke ng shabu ang natagpuan ng 2 mangingisda na agad nilang ipinasakamay sa PNP. Sa on-site testing ng Provincial Forensic Unit, lumabas ang kulay asul ng patakan ng chemical ang kinuhang sample. Indikasyon na positibong shabu ang narecover. Hindi ko lang po alam na ganun na laman. Kaya nikarga ko na lang. Hindi po namin muna binuksan. Namimilbit po kami kasi. Kinagabihan, isang bloke pa ng shabu ang isinorender din ng isang mangingisda sa Magsingal PNP. Kaya sumatotal, umabot na sa 80 bloke ng shabu ang natagpo ang palutang-lutang sa dagat mula June 24, 2024. Inaalam pa ang halaga ng lahat ng ilegal na droga. Hindi pare-parehas sa netway, hindi kasi kasama yung packaging niya. Pare-parehas ang packaging nila, lahat po na na-recover. Bumuo na ng Task Group Bantay Dagat and Paliparan ang PNP Region 1 at Interagency Task Force Bantay Dagat ang Ilocos Sur PNP. Para masigurong walang makakalusot at na-turn over ang lahat ng mga napupulot na shabu sa autoridad, ipinag-utos na ng PNP ang pagkakaroon ng logbook sa lahat ng mga pumapalaot, gayon din sa mga nagdaraan sa coastal ng lalawigan. At pagbalik naman nila sa dalampasigan ay sasailalim din sa inspeksyon ang kanilang mga gamit at ginamit na bangka. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Sinalakay ang 5 villa ng isang resort sa Pampanga na tinutuluyan daw ng mga boss ng Bamban Pogo Hub. Nakatutok si CJ Turida. Sa bisa ng search warrant, sunod-sunod na pinasok ng pinagsanib na pwersa ng PNP SAF, PNP CIDG, DOJ Interagency Council Against Trafficking at PAOK ang 5 villa na ito sa isang resort sa Clark, Pampanga. Mga inuupahang mga bahay raw ito ng mga big boss ng sinalaki na Zun Yuan Technology at mga business partner ni suspended Mayor Alice Guo sa Baufo Corporation sa Bamban, Tarlac. Wala sa kanyang vilang Chinese fugitive na si Huang Ziyang. Pero kapuna-punang ang villa niya lang ang may sariling gwardya na may mataas na kalibre ng baril. Nagakulong naman sa Singapore para sa money laundering sina Zhang Ruijin at Bao Yinglin. Pero nakitang ilang mga dokumentong nakapangalan sa kanila sa isang villa. Iba bukas pa yung mga aircon nila, iba bukas pa yung electric fans. Yung iba, mainit pa yung mga tea. So siguro baka natunugan din nila yung pagpasok natin. Maliit na lang ang mundo nila. Tingin ko anytime mahuhuli rin itong mga to. 19 na dayuhan na inabutan sa lugar ang isinailalim sa welfare checks. 2 Pinoy naman ang nasa kustodiya ng mga otoridad para sa investigasyon. Isa sa kanila, dating pulis na miyembro ng Police Security Protection Group o PSPG ng PNP na driver na raw ngayon. May nakita mga kaduda-dudang larawan at video sa kanyang cellphone. Iniimbestigan na rin ang koneksyon niya sa mga Chinese Pogo boss at kay Mayor Guo. Bantay sarado ng mga otoridad ng mga compound habang patuloy na hinakalughog ang mga villa. Sinisikap pa namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng resort. CJ Torida, One North Central Luzon. Abot naman sa 150 na batang lalaki ang sumailalim sa libreng tuli na handog ng isang non-government organization sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ang kirot at sakit na naranasan napalitan ng ngiti matapos ang Operation Tuli. Ayon sa mga health expert, mahalaga raw na matuli ang mga lalaki para bumaba ang panganib sa anumang urinary tract infection at sexually transmitted disease. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga nakatira sa baybayin ng Burgos, Ilocos Norte at Santa Ana at Gonzaga sa Cagayan. Lalo na sa mga mangingisda dahil sa rocket launch ng People's Republic of China. Ang babala na nagbabawal sa pagpalaot ay mula June 28 hanggang 30 dahil inaasahang malalaglag ang mga debris ng rocket sa layong 75 nautical miles sa shoreline ng Burgos, Ilocos Norte. Kaya nakabantay din ang Burgos PNP sa mga baybayin. Habang sa Cagayan, ang identified drop zone ay nasa 126 nautical miles mula sa shoreline ng Santa Ana. Nakamonitor ngayon ang Cagayan PD RRMO sa mga baybayin ng Santa Ana at Gonzaga. PNP search team na rumesponde sa mga na-recover na shabu sa laot ng Ilocos Sur ni-rescue matapos mabutas ang bangka. Sudan sa report ni Ivy Hernando. Palubog na ang bangkang ito nang abutan ng mga sumaklolong mangingisda sa layong 20 nautical miles sa bahagi ng karagatan ng Villamar, Kawayan, Ilocos Sur umaga ng June 27. Ayon sa pamunuan ng Ilocos Sur Police Provincial Office, ang mga stranded ay ang ipinadalang search team dahil sa mga sunod-sunod na narecover na shabu sa dagat. Kabilang sa kanila ay ilang PNP personnel ng Santa Maria, Coast Guard at ibang ahensya ng PNP. Isa pang purpose nun is to conduct investigation, to validate yung area, and then to search kung meron pa mga naiiwan na mga item. Nagkaroon daw ng butas ang bangka na naging dahilan sa unti-unting paglubog nito. Di bababa sa 20 katao ang na-stranded ng higit 2 oras ayon sa PPO. Nasa 8 bangka ng mga mangingisda mula sa Barangay Villamar ang nag-rescue. Lahat nasa ligtas ng lagay. Di mabutan min ma'am kadada di jay ti rabaw ti bangkada. Dama dagitay kumpet dagitalingan ti bangka ma'am. Sa kabila ng insidente, tuloy daw ang water search and monitoring ng Ilocos Sur PNP habang humihingi rin daw sila ng karagdagang pasilidad sa national government. Humihingi tayo ng tulong sa national government natin na may capability o may mga water asset o air asset para kasama na pag-search sa shoreline ng Ilocos Sur. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Apektado ang ilang residente sa Maasin, Mangaldan, Pangasinan nang nararanasang mahina hanggang sa walang supply ng tubig. Kaya gabi pa lamang nag-iipon na sila ng tubig para may magamit kinabukasan. Sa anunsyo na inilabas ng MAWAD, nagsasagawa ng flushing activity sa ilang barangay sa bayan upang maiwasan ang madumi at mabuhanging supply ng tubig. Hinihikayat naman ang mga residente na maging responsable sa paggamit ng tubig. Apektado ng pag-ulan ang konstruksyon ng Center Island sa ginagawang Circumferential Road sa Calasiao, Pangasinan. May ulat si Russell Simorio. Patapos na ang ginagawang Circumferential Road sa bahagi ng Barangay Bud, Calasiao, Pangasinan. Sementado na ang buong kalsada, puspusan ng paglalagay ng railings at konstruksyon ng Center Island. Pinaparas na rin ng amo namin para hindi niya rin sila ma-stress siguro para niraras na namin para sa ibang project na naman kami malipat. Pero aminado ang foreman ng proyekto na madalas maantala ang paglalagay ng railings at paggawa ng Center Island dahil sa mga pag-ulan, gayunman sapat ang manpower na nakatutok sa proyekto na inaasahang matatapos sa Setyembre. Sa tag-ulan talagang hindi kami makapag-focus sa trabaho kasi hindi kami makapag-semento kaya nadidelay yung trabaho kung halimbawa ulan. Ang ilang residente sa lugar, inaabangan na ang pagbubukas ng kalsada. Bibilis na kasi ang travel time patungo sa Dagupan City at Mangaldan. Talagang sobrang ginhawa dito, di ka na matatraffic, saka pa, iwas sa mga malaking sasakyan. Samantala, ipinagbawal na ng Barangay Council ang pagparada ng malalaking truck sa lugar para hindi maabala ang konstruksyon ng kalsada. Pinagbawal po namin silang mag-park po doon. Kaya nagkabit po kami ng mga signages na bawal pumarada ang mga truck doon. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio,
One North Central Luzon. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwede magpadala ng entries ang mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para sa tsansa na manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay magsisimula ngayong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwede maghulog ng entries sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa piling local supermarkets o groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kompletong listahan ng Dropbox locations. Mag-ingat po tayo sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Samantala, donut na ginawa ring cake, patok na negosyo ng mommies. Tunghayan sa report ni Joan Punsoy. Mula sa pagtatrabaho sa international cruise ship, naisipan ni Jonel na manatili na lamang sa Pilipinas at magtayo ng negosyo kasama ang kanyang may bahay na si Romalyn. Ang kanilang naisip na negosyo, Donut with a Twist, ang donut na ginawang cake o ang cake na ginawang donut. At isa sa kanilang bestseller, ang banana cake donut na pwede ring gawin ng mga stay-at-home moms. Gaya ng paggawa ng bread o pastries, may mga dry at wet ingredients. Dinurog ang hinog na saging, saka hinalo ang brown sugar at itlog, vegetable oil, evaporated milk. Sinala naman ang harina, baking powder, baking soda, cinnamon powder at asin. Saka pinaghalo ang wet at dry ingredients at inilagay sa donut molds. Lalagyan ng chocolate chips. Ibe-bake ito ng 20 minutes sa oven. Tikman niyo na po ang Donut with a Twist! Hindi daw masyadong matamis at saka hindi daw, kumbaga sa Pangasinan yung makapait, banda. So kahit wala daw pantulak, okay lang. Meron ding chocolate flavor cake donuts na may iba't ibang toppings. Pwedeng ibenta ang bawat donut ng 10 to 15 pesos. Siguro pag may good ideas tayo, pwedeng ilista mo or mag-take ka ng action agad para hindi mo makalimutan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Voter registration sa mga barangay puspusang isinasagawa ng COMELEC. Sundan sa ulat ni Joan Punsoy. Nagumpisa ang voter registration ng COMELEC noong February 12, 2024 at nakatakdang magtapos sa September 30, 2024. Puspusan ang satellite registration ng COMELEC sa mga barangay higit 3 buwan bago magtapos ang aktibidad. Sa Dagupan City, 90% nang nabisita ang mga barangay. Nakamit na ang target voter population na 133,000 voters base sa nakaraang 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. As of March 30, kung saan in-approve yung mga applications from February to March, meron na tayong 138,000 registered voters. Idadagdag pa natin dyan yung mga nag-apply from April to June, meron na tayong 3,600 na applications. Marami rin ang dumadalo sa aktibidad para magpa-activate. May trabaho kasi ako nung araw na noon kaya hindi ako nakapagboto. Para makaboto rin po ng mga nararapat sa nakalulok. Samantala, ayon sa Pangasinan Provincial COMELEC Office, nakatakdang dumating sa Hulyo ang mga automated counting machine o ACM na gagamitin sa iba't ibang probinsya sa Region 1. Tig-iisang ACM ang matatanggap ng kada probinsya. Magsasagawa rin ng demo sa paggamit ng ACM sa susunod na buwan. Iba yung makina in the sense na ito upgraded ito, mas modelong version. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon.
Isang patay sa banggaan ng tricycle at kotse sa Olongapo City, habang sa Lawag City naman, isang pasaway na driver ng kotse ang nag-counterflow. Tutukan sa report. Patay ang driver ng tricycle matapos salpukin ng kasalubong na kotse sa kahaba ng 18th Street at Elicanyo Street sa East Bahak-Bahak, Olongapo City noong Miyerkules, June 26. Sa lakas ng banggaan, halos makaladkad ng kotse ang tricycle. Dinala pa sa ospital ang tricycle driver pero itineklarang dead on arrival. Sugatan din ang pasahero nito na ginagamot sa ospital. Sa investigasyon ng PNP, nakaidlip daw ang driver ng kotse na uminom ng anti-allergy medicine bago ang insidente. Mahaharap ang driver ng kotse sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries and damage to properties. Hagip sa CCTV ang pag-counterflow ng puting kotse na ito sa Rizal Street, Lawag City, Ilocos Norte. Kita ang paghinto ng dalawang dumadaang motorsiklo. Pero ang kotse, dire-diretso lang at muntik pang mabangga ang mga motorsiklo. Pinagsisigawan pa raw niya ang mga nakasalubong sa daan at humarurot palayo. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Lawag City Traffic Division kung sino ang driver ng kotse. Jarek Pasiliao. CJ Torida, One North Central Luzon. Kapas Police nagpalipad ng drone sa mga lugar na pinuntahan ng nawawalang magkasintahan sa Tarlac. Naritong report. Nagpalipad ng drone ang Kapas Police sa mga lugar na pinuntahan ng nawawalang magkasintahan na si Geneva Lopez at Yitzhak Cohen. Bahagi ito ng kanilang ocular inspection upang makakuha ng karagdagang ebidensya para mapabilis ang pagkahanap sa dalawa. Pero bigo ang PNP na makahanap ng anumang ebidensya. Wala tayo na kahit anumang sign ng katawan ng tao o anumang komisyon na dun sa lugar. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa kapatid ni Cohen, buo pa ang pag-asa ng kanilang pamilya na buhay pa ang kanilang kaanak. We have no interest of any issues or any problem. We're just looking to recover our brother and Geneva. And our assumption is they are still alive. We didn't get any address from anyone for ransom and we're hoping that they will actually contact us. Nag-alok ng 250,000 pesos na pabuya ang pamilya ni Cohen sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng dalawa. If anyone saw anything and know anything, we are only looking to recover our brother and his fiancée and we are offering this money as a return for valid information to find my brother and his fiancée. CJ Torida, One North Central Luzon. Patay sa pamamarilang bodyguard ng mayor ng Urdaneta City, Pangasinan. Ang detalye sa report. Dead on the spot si Bernard Bernandino matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa Barangay Dilan Paurido, Urdaneta City, Pangasinan. Ang biktima, napag-alamang bodyguard ng alkalde ng Urdaneta City. Ayon sa pulisya, habang papasakay ang biktima at kinakasama sa kanilang motorsiklo para pumasok sa trabaho, may mga lalaking bumaba mula sa isang SUV. Kinuha ang gamit ng biktima saka pinagbabaril. Ligtas ang kinakasama ng biktima, pati ang kanilang anak. Nakasama rin nila nung mangyari ang insidente. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa krimen. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang alkalde. Sugatan ng 73 anyos na lalaking utility worker ng LGU San Vicente, Ilocos Sur. Makaraang pagbabarilin ng riding in tandem. Ayon sa PNP, nagwawalis daw noon ang biktima ng pagbabarilin. Nagawa raw nitong gumanti ng putok habang tumatakas ang mga sospek. Hindi patukoy kung ilang tama ng bala ang tinamo ng biktima na nagpapagaling sa pagamutan. Kinilala rin niya ang dalawang sospek at agad na aresto ang driver ng motorsiklo. Tama ng bala sa tiyan ang tinamo ng 72 anyos na babae sa Barangay Balugang, Burgos, Ilocos Sur matapos barilin nang umano'y bumili ng sigarilyo sa kanyang tindahan. Nagpapagaling sa pagamutan ng biktima habang inaalam ng PNP ang motibo at kung sino ang nasa likod sa krimen. Russell Simorio, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Libreng gamot at libreng eye at dental check-up, ilan lamang po ito sa mga serbisyo medikal na hatid sa mga residente sa isinagawang medical at dental mission sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Layo ng aktibidad na mailapit ang iba't ibang serbisyo medikal sa mga residente. Malaking tulong naman daw ito sa mga senior citizen, lalo na ang mga gamot para sa maintenance sa hypertension.
Isang sakit na hypertension sa binabantayan ng Health Authority. Mga kapuso, tara na't makisaya sa Pampanga sa Kapuso Mall Show featuring Widows War stars Bea Alonzo and Carla Abellana with Jerry Gonzalez, Royce Cabrera and Charlie Fleming. Hosted by Kapuso host May Bautista. Kita-kits bukas, Sabado 4 p.m. sa Jumbo Genra Apalit Mall, Apalit, Pampanga. See you there, mga kapuso! Cotto Mines sa Masinloc, Zambales, swak pasyalan ng mga nature lover. Ating silipin sa report. Kilala ang Zambales sa nagagandahang dagat, lawa at kabundukan. Pero alam niyo ba na may lugar dito na dati ay minahan, pero ngayon isa ng tourist attraction? Tara, dito sa Cotto Mines. Matatagpuan ito sa lumang bahagi ng Sitio Cotto, Barangay Taltal, Masinloc, Zambales. Bago pumunta, kailangan munang kumuha ng permit sa munisipyo. Mula sa munisipyo, asahan ang mahabang biyahe sa mabatong kalsada papunta rito. Pero sulit naman sa ganda ng view at linaw ng tubig. Swak ito sa mga mahilig mag-camping at magmuni-muni sa payapang tunog ng kalikasan. Mapabata man o matanda, tiyak mag-e-enjoy dito. I'm so happy to be here and I enjoyed swimming here at Cotto Mines. Dahil dinadagsa ang lugar, may paalala ang Masinloc Tourism Office sa mga bumibisita rito. Of course, unang paalala po namin, leave no trace. Pack out all trash and dispose of waste properly. Respect nature. Huwag istorbohin ang tahimik na kapaligiran. Ang noise level po, low lang dapat. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.